Sa Jinghua Girls High School, isang fundraising campaign ang isinasagawa upang ayusin ang malaking pinsala sa paaralan na dulot ng tsunami noong nakaraang taon. Sa kasalukuyang maulan na panahon, ang kisame sa pangunahing bulwagan ng pagpupulong ay kapansin-pansing tumutulo, ngunit sa ngayon ang headmaster ng paaralan na si Waimin ay wala pang sapat na pondo upang gawin ang mga pagkukumpuni na inirerekomenda ng handyman ng paaralan na si Lin Zaifu. Habang nag-eensayo ang mga babae para sa fundraising campaign, sa isang silid sa gilid ay may 4 na mag-aaral na pinamumunuan ng anak ni Waimin na si Angie, ay marahas na binubuli at pinahihirapan ang piping estudyante na si Chen Yutong. Si Lihan na ina ni Yutong, isang dating accountant na ngayon ay nagtatrabaho bilang tagapaglinis ng paaralan upang sustentuhan ang pag-aaral ng kanyang anak, ay kanina pa nag-aalalang hinahanap si Yutong. Idinikit ng 4 na bully si Yutong sa dingding, kung saan inaakusahan ni Angie ang nanay ni Yutong ng pang-aakit sa kanyang ama. Dumating ang ilang mag-aaral kasama ang isang security guard, at nasaksihan ng buong eksena ng pambubuli, ngunit tila walang lakas ng loob ang security guard na sitahin sila at sa halip pinaalis niya pa ang mga estudyante. Pinakain ni Angie si Yutong ng glue, at hindi pa sila nakontento kung saan hinalungkat nila ang buong kagamitan ni Yutong, bago sinaktan at umalis. Ang kaawa-awang si Yutong ay walang magawa kundi ang umiyak na lang. Makalipas ang ilang sandali, nahanap na ni Lihan ang kanyang anak sa kaawa-awang kalagayan nito. Nang gabing iyon, ang 3 sa mga bully na sina Zhang Xiaoqing, Huang Wenling at Gao Jingshu ay nagkita sa abandonadong kastilyo malapit sa paaralan upang maglaro ng baraha. Hindi nila kasama si Angie dahil pinagbawalan ito ng kanyang ama. Tila may napansin si Jingshu sa di kalayuan at sinuri ito, ngunit ilang sandali lang ay bigla siyang naglaho na ipinagtaka naman ng 2 niyang kaibigan. Nang hanapin nila si Jingshu, nagulat sila sa takot nang makitang brutal na pinatay ng misteryosong nakasuot ng itim na kapote si Jingshu. Sinubukang tumakas ng 2 babae, pero sa huli ay nahabol pa rin sila at hindi pinatawad ng misteryosong killer. Biglang nalipat ang eksena kay Lihan, nakasuot rin ng itim na kapote habang pumipitas ng kalamansi sa kanilang hardin. Tila mayroong kumukuha sa kanila ng litrato mula sa kabilang apartment. Kinabukasan, tinanong ni Waimin si Angie kung nasaan ang kanyang mga kaibigan dahil hinahanap na ito ng kanilang magulang, pero iginiit ni Angie na hindi niya alam. Kasabay nito ay ang pagdating ni Lihan para kausapin si Waimin. Takot siyang isumbong ang ginawang pambubuli ni Angie sa kanyang anak, kaya idinahilan niya na lang na kung maaari ba niyang ilipat sa paaralan ng mga may kapansanan si Yutong dahil sa tingin niya ay hindi nito kayang makipagsabayan sa mga normal. Tugon ni Waimin na naiintindihan niya si Lihan na mahirap para sa kanyang makita ang kanyang anak na nahihirapan sa pag-aaral nito, kaya sinabi niyang susubukan niya kung ano ang kanyang magagawa. Makalipas ang ilang araw, sinimulang imbestigahan ng lokal na pulisya na pinamumunuan ng chief detective na si Dai Godong at ng kanyang mga assistant na si Xiao Wen at Curry Bun ang kaso ng mga nawawalang babae. Sinimulan nilang interogahin si Yutong at Angie dahil sila ang huling estudyante na nakipag-ugnayan sa 3 nawawalang kababaihan. Nang makita ni Lihan na natatakot ang kanyang anak sumagot sa tanong, inalalayan niya si Yutong kung saan siya ang sumagot sa mga katanungan ng pulis. Pagkatapos ng interogasyon, sa wakas si Yutong ay naibalik na sa special needs class. Pagkatapos ng klase, natatarantang tinatanong ng ina ni Xiaoqing ang bawat estudyante kung nakita ba nila ang kanyang anak. Wala siyang pakialam kahit tinataboy na siya ng gwardya. Maging si Lihan ay tinanong niya, ngunit wala din siyang ideya at umalis. Pagbalik sa apartment, napansin nilang may bagong occupant ang lumipat. Ito pala ay si Zaifu, ang handyman ng eskwelahan. Pagkatapos ayusin ang tulo sa kisame, lumabas si Lihan para kumuha ng kalamansi sa hardin. Samantala, si Angie ay nakatanggap ng mensahe mula kay Xiaoqing na sinasabing magkita sila sa isang sirang bus malapit sa kanilang hideout. Naniwala naman siya, walang ideya na si Xiaoqing ay patay na, at malamang ang mensahe ay nagmula sa misteryosong killer. Habang naghihintay, biglang sumalakay ang misteryosong killer na nakasuot ng kapote at walang awa siyang pinatay.
Lumipat ang eksena kinabukasan sa eskwelahan, nang ang guro na si Mr. Fang ay lilipat na sa bagong paaralan. Matapos isakay ang mga gamit sa sasakyan, umalis sila kasama si Zaifu. Napag-alaman natin na si Mr. Fang pala ang nagpapasok kay Zaifu bilang handyman ng eskwelahan. Noong araw na iyon, ang eskwelahan ay sinimulan na ang pagdaraos ng fundraiser event. Mapapansin kanina pa nag-aalala si Waimin sa kanyang anak na hindi pa rin dumarating. Nang simulan na ang seremonya, tinawagan na ni Waimin si Anjing ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Samantala, si Lihan at Zaifu ay makikitang nasa itaas ng skylight at nililinis ito. Napansin ni Lihan ang isang bakanteng upuan na kinauupuan ni Yutong kaya nagtaka siya. Sa panahon ng seremonya, si Waimin ay inimbitahan sa entablado upang magbigay ng talumpati. Nang hilain na niya ang confetti sa entablado, biglang nahayag ang isang katawan na nakasabit sa kisame. Ang bangkay ay walang iba kundi si Anji. Nagsimulang magsitakbuhan ang mga natakot na estudyante, habang si Waimin ay natulala at hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Nagkagulo na nga ang bawat estudyante sa buong paaralan habang si Lihan ay patuloy na hinahanap si Yutong. Pinuntahan niya ito sa kanyang silid pero wala siya roon. Nagmadali siyang umuwi para tingnan si Yutong, ngunit wala rin ito sa bahay. Bigla niyang naalala ang isang misteryosong lalaking nakasuot ng kapote na minamatsagan sila 2 araw na ang nakakaraan. Pagkatapos ng insidente, ininterogan ng mga pulis si Waimin. Tinanong siya kung may napansin ba siyang kahina-hinala sa paaralan. Sinabi ni Waimin na sa nagdaang mga araw, may ilang estudyante daw ang nakakita sa misteryosong lalaking nakasuot ng kapote na binubusuhan ng mga kababaihan gamit ang kamera nito. Nabanggit niya rin ang kanyang paghihinala sa social worker na si Lin Zaifu. Nawasak ang bahay ni Zaifu nang tamaan ito ng tsunami noong nakaraang taon at sinagip siya ni Mr. Fang. Si Mr. Fang ang nagrekomenda sa kanyang magtrabaho bilang handyman ng eskwelahan para kumita ng pera. Si Zaifu ay may isang anak na dalaga, ngunit isang araw ay namatay ito sa aksidente. Kaya mula noon, napansin niya ang kakaibang ikinikilos ni Zaifu na sa tuwing nakakakita ito ng dalagang kasing edad ng kanyang anak, mayroong kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Kaya naman iminungkahi ni Waimin sa mga detective na simulan nila ang pag-iimbestiga kay Zaifu. Balik kay Lihan, patuloy pa rin ang paghahanap niya kay Yutong at sinuri ang CCTV. Nakita niya si Zaifu sa CCTV kaya agad niyang kinatok ang apartment ni Zaifu. Napansin niya ang mga pulang marka sa salamin pati sa dingding at nakita rin ang lock ng isang relo. Lumabas siya para kumpirmahin ang hinala at tama nga siya dahil ito ay relo ng kanyang anak. Agad niyang napaghinuha na marahil pinilit ni Zaifu ipasok ang kanyang anak sa loob ng apartment nito, ngunit nagpumiglas ito dahilan upang matanggal ang kanyang relo. Ngayon, buo na ang suspetya niya na nasa loob ng apartment ni Zaifu si Yutong. Pero dahil walang sumasagot, tinangka niyang dumaan sa labas ng bintana. Nadulas siya at muntik pang mahulog, kaya dumapo ang kanyang palad sa isang pako. Sa kabutihang palad, nagawa niya pa ring makaakyat sa silid ni Zaifu. Sinuri niya ang silid at natagpuan ng isang tali. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Zaifu sa apartment. Kaagad siyang nagtago sa ilalim ng kama habang si Zaifu ay nagpalit ng damit. Biglang nahulog ang susi niya sa ilalim ng kama, at nang kukunin na niya ito, biglang tumunog ang doorbell, at ito pala ay walang iba kundi ang landlady na nakiusap sa kanya kung maaari ba siyang magpahatid sa charity foundation. Bago umalis, itinapon ni Zaifu ang 2 plastic bag sa basurahan. Pag-alis nila, lumabas na si Lihan ngunit napansin naman siya ng chief detective na si Daigodong na kanina pa pala siya hinahanap para tanungin kung bakit siya maagang umalis ng paaralan kahapon noong mangyari ang insidente. Pero binanggit ni Lihan na nawawala rin ang kanyang anak. Pagkatapos sinuri nila ang CCTV at nakita si Zaifu na nagtapon ng 2 malaking plastic bag sa basurahan bago ito umalis. Nakaramdam siya ng masamang kutob sa plastic bag kaya nagmadaling sinuri ito, at tama nga ang kanyang hinala nang matagpuan niya ang tsinelas ni Yutong sa loob. Habang nagpapanik, napansin niya ang lalaking nakasuot ng itim na kapote at sinimulang habulin ito. Pagkaraan ay bigla itong sinagasaan ng dumaang kotse. Ngunit laking gulat ng police chief nang kumprontahin niya ang lalaki kung saan ito pala ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Wowang. Kalaunan ay nabunyag na siya pala ang misteryosong lalaki na namboboso sa mga estudyante sa paaralan, at siya din ang kumukuha ng video kina Lihan at Yutong sa hardin.
Natuklasan nila ang lahat ng ebidensya ng mga video at litrato sa kanyang camera. Ang dahilan kung bakit ginagawa niya ito ay dahil sa kanyang mental disorder, at lumalabas na dahil sa gawain niyang ito, madalas siyang nakakatanggap ng pisikal na parusa mula sa kanyang ama. Ngunit sa kabila nito ay may positibo pa din naman silang natuklasan sa kanyang video recording, dahil nakunan pala nito ang aktwal na video habang kinakaladkad ni Zai-Fu si Yutong papasok sa kanyang apartment. Tinanong ni Lihan si Wang kung mayroon pa ba siyang ibang footage ng kanyang anak, at sinisisi siya kung bakit hindi siya kaagad tumawag sa pulisya nang dukutin si Yutong. Ngunit simpleng tugon lang ni Wang ay sa kadahilanang nais lang niyang protektahan siya. Nagtaka ang hepe kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya dito nabunyag na sa ibang mga nakuhang footage ni Wang, natuklasan na noon pa man ay madalas na palang inaabuso ni Lihan si Yutong sa pamamagitan ng marahas na pambubugbog. Ngunit ikinatwiran ni Lihan na ginawa niya lang iyon para turuan ng leksyon ang kanyang anak at wala itong kinalaman sa kaso. Matapos ang interogasyon, ipinatawag ang isang guro ng paaralan na si Mr. Yang sa istasyon. Napansin ni Lihan ang kanyang susi na kapareho sa susi ni Zai-Fu. Tinanong ni Lihan kung para saan ang susi na ito, kaya sinabi ni Mr. Yang na susi ito sa art room ng Charity Foundation, ngunit sa ngayon ang silid ay hindi na nagagamit dahil walang sapat na pera para i-renovate ito. Matapos malaman ang tungkol dito, agad na tumakas si Lihan sa istasyon at ginamit ang kotse ni Mr. Yang para magtungo sa nasabing silid ng Charity Foundation. Wala siyang ideya na si Zai-Fu ay papunta na rin sa Charity Foundation kasama ang landlady. Habang sila ay nasa biyahe, napansin ni Zai-Fu ang ilang mga pulis kaya inilihis niya ang daan at idinahilan sa landlady na may nakalimutan siya. Kasabay nito ay nakatanggap ng tawag ang landlady mula sa pulis, pero dahil mahina ang signal, ni-loudspeaker niya ang cellphone. Tinanong ng pulis kung kasama ba niya si Lin Zai-Fu na kasalukuyang pinaghahanap ng otoridad dahil siya ang itinuturing pangunahing sospek sa pagkawala at pagpatay sa ilang estudyante. Nang marinig ito ay kaagad binaban ng landlady ang telepono na sinasabing kabaliwan ang mga paratang nila. Pero mapapansing hindi na mawari ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Para pakalmahin ang sarili ay pinatunog niya ang radyo para makinig ng musika, ngunit sa halip isang balita patungkol kay Zai-Fu ang sumambulat sa kanila, dahilan upang mas lalong matakot ang landlady. Samantala, naunang dumating si Lihan sa lugar at napansin niya ang isang aso na may kinakain. Laking gulat niya nang matuklasan na ang kinakain pala ng aso ay ang bangkay ng mga kaibigan ni Angie. Hindi nagtagal, dumating na rin si Zai-Fu sa lugar kung saan itinali niya ang landlady sa likod ng sasakyan. Pumasok siya sa silid at tumingala sa kalangitan. Dito nabunyag ang katotohanan ng kanyang motibo kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Siya ay may anak na dalaga na nagngangalang Huijun at matalik itong kaibigan ni Yutong. Isang araw, sa kaarawan ni Huijun, siya ay nakaranas ng matinding pambubuli sa kamay ni Angie at mga kaibigan nito. Pinasuot nila siya ng kuro ng tinik, ginupit ang kanyang buhok, nilagay sa bote ng tubig at pilit na pinainom sa kanya. Ginawa nila lahat ng ito habang kinukunan ng video. Hindi nagtagal ay dumating si Yutong na may hawak na gunting, nilalayong tulungan ang matalik na kaibigan. Gayunpaman, dumating si Lihan at pinigilan siya. May CCTV sa lugar na iyon, kaya kahit masakit man sa dibdib ay sinabing pabayaan na sila baka madamay pa siya pati ang trabaho niya sa eskwelahan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit binugbog ni Lihan si Yutong pag-uwi nila, dahil ayaw niyang pati siya ay dumanas ng karahasan sa kamay ni Angie kapag nakialam siya. Samantala, pinipilit ng mga bully si Huijun na tumayo sa ibabaw ng skylight, at kapag hindi siya sumunod ay ihuhulog nila ang kanyang kalapati. Di nagtagal ay bumigay ang marupok na salamin ng skylight dahilan ng pagkamatay ni Huijun. Tumakbo ang mga bully na parang wala lang sa kanila ang nangyari, at hindi sinasadyang nahulog nila ang teleponong ginamit nila upang i-record ang ginawa nila kay Huijun. Kalaunan ay natagpuan ni Zai-Fu ang telepono sa locker ni Huijun, at nagsimula siyang humagulgol sa pag-iyak nang mapanood ang buong pambubuli sa kanyang anak. Kaya ngayon maliwanag na sa atin na siya nga ang salarin sa pagpatay kay Angie at sa mga kaibigan nito. Balik sa art room, pumasok si Zai-Fu sa silid na may dalang martilyo at makikita natin si Mr. Fang na nakatali sa upuan.
Ang rason kung bakit ginawa niya ito kay Mr. Fang ay may kaugnayan pa rin sa pagkamatay ni Huijun. Noong araw kasi na nahulog si Huijun mula sa skylight, kasalukuyang nagtuturo noon si Mr. Fang, at siya mismo ang nakasaksi sa pagkahulog ni Huijun at kung sino ang may kagagawan nito. Pero alang-alang sa kanyang trabaho, sinunod niya ang utos ni Waimin na itikom nito ang kanyang bibig. Nagmamakaawa noon si Zaifo kay Waimin kung maaari niya bang tingnan ang CCTV sa tuktok. Pero sa halip tinugon siya ni Waimin na matagal nang sira ang CCTV at pinagdiinan din ni Mr. Fang sa kanya na talagang sinadyang magpakamatay ng kanyang anak. Bukod pa dito, sinuhulan din ni Waimin ang mga pulis upang pagtakpan ang katotohanan habang si Zaifo ay walang magawa kundi ang umiyak na lang. Balik sa kasalukuyan, habang kinukwestiyon ni Zaifo si Mr. Fang kung bakit nito itinago ang katotohanan, bigla namang sumulpot si Lihan at inatake siya. Nagpambuno ang dalawa pero dahil mas mahina si Lihan kumpara kay Zaifo ay hindi siya umubra. Sinabi ni Zaifo sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil si Yutong ay malaya na. Pagkatapos patumbahin si Lihan, umalis si Zaifo bitbit si Mr. Yang at dinala sa kanyang sasakyan. Nagulat siya nang makitang wala na doon ang landlady. Pagkaalis ni Zaifo, pumasok ang landlady at tinulungang makabangon si Lihan, di na sila nagaksaya pa ng oras at kaagad na hinabol si Zaifo. Pinabilisan ni Lihan ang takbo ng kotse, na ikinatakot ng landlady dahilan upang silang dalawa ay madisgrasya. Hindi gaanong napuruhan si Lihan at nagmadaling lumapit kay Zaifo. Muli niyang tinanong kung nasaan si Yutong, at tinugon pa rin siya ni Zaifo ng parehong sagot na si Yutong ay malaya na. Dumating na rin ang mga pulis sa eksena at hinuli na si Zaifo. Habang si Lihan ay nakahiga na walang malay sa kalsada, isang flashback ang ipinakita 5 taon na ang nakakaraan. Kakauwi lang ni Lihan matapos makitambay sa kanyang mga kaibigan. Nalaman niyang dumating na pala ang asawa niya mula sa trabaho nito sa malayo, at galit na galit dahil sa iniwan nitong mag-isa ang kanilang anak sa bahay. Binugbog siya ng marahas ng kanyang asawa at pinalayas ng bahay. Balik sa kasalukuyan, inihatid na ng mga pulis si Zaifo sa istasyon. Ang mga tao at ilang mamamahayag ay dumagsa sa istasyon para tanungin si Zaifo. Tinanong siya ng mga pulis kung nasaan si Yutong, at sinagot ni Zaifo na si Yutong ay inilibing niya sa hardin na matatagpuan sa labas ng bahay ni Lihan. Agad gumawa ng aksyon ang mga pulis para hanapin ang bangkay ni Yutong. Pagkatapos ng ilang paghuhukay, natuklasan nila ang kalansay ng isang nasa hustong gulang, nangangahulugang hindi ito si Yutong. Kaya naman tinanong nilang muli si Zaifo kung nasaan ba talaga si Yutong, at sinabi lang ni Zaifo na si Yutong ay malaya na. Ikinalito ito ng mga pulis, at bigla na lang kumawala si Zaifo sabay nagpatihulog sa gusali upang wakasan ang buhay. Pagkabalik ng mga pulis sa istasyon, nakatanggap ng impormasyon ang hepe na ang kanyang anak daw ay ibinigay ang isang video na matagal na niyang itinago. Maya-maya ay pinuntahan ng hepe si Lihan para ipakita ang video recording 5 taon na ang nakakaraan. Lumalabas na ang naka-record sa video ay kung paanong pinatay ni Yutong ang sariling ama gamit ang gunting. Lumalabas na kahit sa murang edad pa lang ni Yutong, nagawa niyang patayin ang sariling ama dahil sa hindi mawaring ginawa nito sa kanya at sa marahas na pang-aabuso sa kanyang ina. Nagpasya si Lihan na ilibing ang kanyang asawa sa hardin at pinatibay nito ang loob ng kanyang anak na sinasabing wala siyang kasalanan. Ang kalansay pala na natagpuan ng mga pulis sa hardin ay walang iba kundi ang ama ni Yutong na pinatay niya. Sa ibang lugar, makikita natin si Yutong na lumabas sa isang kahon na nakasakay sa ibabaw ng sasakyan. Tila sinadya ito ni Zaifo upang palayain si Yutong sa lahat ng problemang daladala nito sa dibdib. Ito rin ang ibig niyang sabihin na si Yutong ay malaya na. Nabunyag din na sa una pa lang, magkasabwat na pala si Yutong at Zaifo kung saan siya ang naglagay ng telepono sa locker ni Huijun. Siya rin ang lihim na impormante ni Zaifo sa pagpatay sa mga bully. At nang mapansin nilang bini-videohan sila ni Wang, gumawa sila ng eksena na dinukot ni Zaifo si Yutong upang pagtakpan ang kanilang pakikipagsabuatan sa isa't isa.
Sa huling eksena ng pelikula, lumuhad at buong pagmamakaawa ang ginawa ni Lihan sa hepe upang wag nitong ituloy ang pagkulong sa kanyang anak. Iginigiit na bata pa noon si Yutong at wala pa sa wastong pag-iisip. Ngunit sa kasamaang palad para kay Yutong, sa pagtatapos ng pelikula ay makikita natin si Yutong na nasa kulungan na para sa salang pagpatay sa sarili niyang ama.